So yun po mga idol, no. Isa mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Brad Dudong Adventure po nagbabalik, no. Hindi na po kami nag-update. Hindi na po kami nag-video. Actually doon po ako galing sa sa pamilya ko. Kakauwi ko lang po. Yun nga. Na ilipat ko na po sila doon sa isang kamag-anak ng asawa ko. Yun nga lang, kailangan ko pong mailipat na naman sila or makahanap agad ng mapagrentahan namin, no? Ibang mapagrentahan na bahay. Yun nga. Nakakita naman ako, pero kailangan daw ng 3 months na down payment. So worth of 3,500 yung monthly. So yun nga lang. Sabi ko nga sa pamilya ko na pag okay na yun, makaka-down na, lipat. Kasi naman yun, safety naman. Tapos nasa nasa lungsod, parang maraming bahay, tsaka may mga mga kapitbahay na pulis, Yun nga. Pag uwi ko sa bahay kanina, nung hindi pa ako nakauwi, nagchat si Dudoy sa akin na, "Kuya, dito ako sa bahay mo," kasi nauna siyang umuwi. Magkaiba yung location na pinuntahan namin. Pumunta siya sa papa niya, tapos ako din sa pamilya ko. Tapos yun nga, sabi niya, uwi na ako. Sabi ko, wag ka muna dumiretso dun sa bahay. Antayin mo lang ako. Kung pwede, doon ka muna sa kakilala mo para safety, para Yun nga lang. Nahuli ako dahil hinatid ko pa yung pamilya ko dun sa sa isang relatives ng asawa ko. Ang problema, nung nagchat na ako kay Dudoy na, "Doy, pauwi na ako, papunta na ako dyan sa bahay." Wala nang reply, wala nang ano nangyari. Tapos naka-online naman siya. So sabi ko, bakit hindi nagre-reply? Tapos tinatawagan ko, nagre-ring pero wala namang sumasagot. Sabi ko nakatulog lang siguro, kaya ganon. Pagdating ko sa bahay, wala naman. Tapos kaninang umaga pa ako hanap sa kanya Kaya yung batang yun. Pag napagdesisyonan ko, puntahan sa kakilala niya. Dito nga ako sa kapitbahay namin. Kakilala niya din to. Madalas dito siya tatambay. Kala ko andito. Pero kanina, marami pa siya. Dito na ako galing kaninang umaga. Pumunta pa ako dun sa mga ibang kakilala niya. Bumalik lang ako dito ngayon gabi. Tapos, wala talaga. Hanggat kani-kanina lang nag-uusap kami ng may-ari ng bahay dito o yung sa kapitbahay natin. Bigla na lang may tumawag sa number ko na pagtawag niya sa akin, pagsalita pa lang, nalaman ko na agad na sa Commander Miro.
Commander Miro or ang kapatid ni ni Dilaab. Pangalawa sa magkakapatid kasi pangatlo yan sa Dilaab eh. Nasa kanila daw si Dudoy. Tapos sabi niya pa na kung ayaw mong patayin ko si Dudoy, bigay mo sa akin yung mga mutya mo at pati yung buhay mo. Sabi niya ganun. Kung tunay daw akong kapatid ni Dudoy. Yan yung problema ngayon mga idol. Kasi yun nga. Sabi ko, bakit dinamay niyo si Dudoy? Ako naman yung pumatay sa kapatid mo. Bakit hindi na lang tayo magharap ano? Sabi niya, walang matinong laban sa taong, ano yung sabi niya? Walang matinong laban sa taong parang tuso. Walang matinong laban sa taong tuso. Sabi niya ganon. Sabi ko, hindi naman ako tuso. Sabi kong ganon. Sabi niya, ikaw yung hindi tuso. Pero ako, tuso pa ako sa lahat ng tuso. Sabi niya ganon. Sabi ko, sige, bibigay ko yung gusto mo. Pero ito lang masasabi ko, kahit anong gawin nyo, makuha nyo man yung anting-anting ko, mapatayin nyo man ako, hindi nyo na mabubuhay yung kapatid mo. Kaya yung nagalit siya. Kasi ano daw sumpa yung nilagay ko, sabihin ko daw para masumpa nila. Sabi ko, bakit ko naman sasabihin yun? Para daw mabuhay nila yung kapatid mo. Sabi ko, wala. Yung kapatid mo wala na, nangangamoy na yun. Sabi yung gano'n. Kaya yun, sobrang galit niya at gagawin daw niya lahat para mabuhay lang ang kapatid niya. At parang marami sila. Hindi ko lang makita talaga kasi tumawag lang sa number ko eh. Parang number ni Dudo yung gamit nila sa pagtawag. So, yun mga idol, no? Yun yung pinaka problema ko po ngayon. Na kailangan ko sagipin si Dudoy. Dahil kahit anong gawing ingat namin parang pinagplanuhan talaga nila. Siguro kung ako yung unang dumating doon sa terminal, hindi naman ako aantayin ko si Dudoy doon. Pero nga lang siguro baka may ibang dahilan kaya naunat na talaga umuwi si Dudoy. So naantok siya ganun. Kasi huling message niya sa akin na, kuya, doon na lang ako maghihintay sa bahay mo. Sabi niya. Kasi mag-charge din daw siya. Tapos siguro tagal akong hindi naka-reply kasi may importante din akong ginawa or nilakad. Natid ko yung pamilya ko. Kaya huli na nung nabasa ko yung message niya, huli na din ako naka-reply na huwag mo na umuwi doon sa bahay. Antayin mo lang ako dyan sa terminal. At sabay na tayo doon. Pero nahuli yung reply ko.
Sabi ko nga sa kanya na ano, magkumpiyansa. Nung paano pa kami, paalis pa lang kami, punta sa kanya-kanya pamilya namin. Magkumpiyansa doy kasi alam ko na yung ano, yung mga kapatid ni Dila, may kapatid na ano, siguro kasi nung nakita namin si Dila nung nakaraang video namin na pinaayos niya yung tungkod niya sa kapatid niya. Ibig sabihin na sa kapatid niya yung tungkod. At posible na kung yung napatay na namin si Dilaab, sabi ko, huwag kumpiyansa, baka may maghiganti na kapatid niya. Sabi ko gano'n. Tumango naman siya. Sabi niya, huwag mag-alala kuya. Mag-iingat po ako. Sabi niya. Ngayon hawak siya ni Commander Miro. Si Commander Miro po is malakas po yan. Mas malakas pa yan kay Dilaab. At yung kapangyarihan niya ay sumpa sa lahat ng mga katangian din. Parang magkatulad sila ni Ibos, pero parang ano yan parang yan yung ano ni Ibos. Yan yung naghasa kay Ibos. Sobrang bigat po sa loob. Eto na naman. Nasa sitwasyon na naman si Dudoy na parang critical na naman yung sitwasyon niya kasi alam ko na sobrang galit ng mga taong yun. Grabe. At Commander Miro, makita mo man tong video na to, gagawin ko lahat na gusto mo. Wag mo lang wag mo lang patayin si Dudoy. Itataya ko yung buhay ko. Wag mo lang patayin si Dudoy. Hindi papapangako ko sa iyo na hindi ako gagawa ng plano. Ano mang ikakasira sa natin, sa usapan. Ano yung gusto mo, gagawin ko. Kahit buhay ko yung kunin mo. Yung mga mutya. Gagawin ko yan para ma-safety lang yung kapatid ko. Basta pangako mo rin na wag na wag mong gagalawin si Dudoy. Wag na wag mo siyang papatayin. Kasi mangyari man yun, maraming madadamay. Maraming madadamay sa side mo or sa alam ko naman na malakas ka, pero maraming madadamay pag pinatay mo si Dudoy. Hindi kita mapapatawad talaga. Pakawalan mo si Dudoy, magkita tayo. Pakawalan mo si Dudoy. Palit kami ni Dudoy.
Ako patayin mo. Tapos yung anting-anting ko kunin mo. At yun mga idol, no? Kailangan ko po mag-ready ngayon. Dahil kailangan ako ni Bunso. Bukas ng umaga. Ano pa lang ako ng para pambaon ko doon. Kasi may ako eh. May pera. Pero iniwan ko doon sa pamilya ko. Kasi mas kailangan nila yun. Tanging ko lang pagbalik ko dito na lang. Pamasahe lang kasi may bigas pa naman. Sabi yung nangyari. Nandito po ako sa kapitbahay namin. Siguro mga 50 meters yung layo doon sa bahay namin. Sa narerentahan namin. Medyo malayo. Sa unahan lang. So yun mga idol, no, sana pagdasal niyo po ako. Maligtas si Dudoy. At wag niyo na po akong alalahanin. So yun nga. Kailangan din kasi mapatay si Dila Abi. Alam ko naman na pag mapatay si Dila Abi, mahal na mahal nila yung kapatid nila na yun. Alam ko naman na magagalit sila pag ginawa ko. Pero yung kasamaan wala po yung hindi po yan pwede dito sa mundo. Hindi po pwede na mananaig yung kasamaan. Aso ko po ito, sinamahan niya ako dito. Ito yung anak ni Nana. So, yan mga idol, no? Sana po huwag po kayo magsawa na sumuporta at magdasal po para sa kaligtasan namin. Especially po kay Dudoy ngayon na andun sa kamay ng mga kalaban. Bukas po pag ready na ako. Kabante po ako mga idol. So yun mga idol, dito lang po muna. Abangan nyo na lang po yung mga video na aking upload pagdating tungkol doon sa pag-explore ko papunta doon sa location na sinabi niya ni Commander Miro.